Magandang gabi po sa bawat isa sa sambahayan po. Ayan. Salamat sa mga nagbahagi. Nasermonan niyo akong mabuti. Ayan o. Madali kasing magsabi na huwag magagalitin o kaya naman yung banayad na pagkagalit mo. Kaya lang sabi nga dun sa yung sa 15 ng Korinto, masamang kasama, sumisira siya ng mabuting ugali. Actually, nanginginig nga yung lamang ko kasi alam niyo sa araw-araw, yung galit, parte siya talaga ng buhay. No? Na-realize ko lang ngayon. Kasi yung dun sa aking araw-araw na pagtatrabaho, no, nanginginig talaga yung lamang ko. Yung mga tao, kaya kanilang mura-murahin, sigaw-sigawan, na para kanilang pinapalamon. Tapos nagkakampihan pa sila. Di ba? Yung mga ganun. Pero hindi ka naman, wala ka namang ginagawang mali. Tapos, didiin ka nila dun sa pagkakamali. Tapos, totoo pala yun, no, napaparusahan, kahit na hindi mo naman ginawa yung bagay na yun. At yung araw-araw na yun, na nararanasan natin, na yung galit sa paligid natin, kailangan tiisin natin. Kasi, sinabi, ba? Pero talaga mahirap yon sa totoo. Kasi nagagalit ka, gusto mo nang manakit. Kasi nasasaktan ka. Pero pinipigil mo yon kasi meron kang tinanggap na dakilang unawa. At yung unawa na yon galing sa Diyos. Pag dakila kasi galing sa Diyos yan eh. Dakilang katapatan, di ba? Galing sa Diyos, no? Kaya ngayon pinag-aralan natin sa nakaraan, di ba? Sa Panginoon nagmumula yung unawa. Pag meron ka nung unawa na yon, kahit na nagagalit ka, isasantabi mo kasi inuuna mo yung Panginoon sa buhay mo. No? Medyo mahirap lang, lalo na pag nandun ka na sa katayuan na yon. No? Kasi madaling magsalita. Pero pag araw-araw minumura ka, sinisigaw-sigawan ka, tapos para silang pagdadating ka, para silang dagat na mahahati kasi ikaw ang pinagchichismisan nila. Ang hirap magpigil nung galit na yon. Pero salamat sa Diyos. Kasi siya yung dakilang kaunawaan na nagbibigay sa atin ng hinahon para hindi tayo makiayon dun sa galit na yon. Siguro yun lang po. Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang gabi sa lahat. Yung ating aralin sabi dito, 29, siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-unawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. No? So itong 29 na ito, halos makikita natin ito dun sa taong taga-sanlibutan. No? At tayo bilang tinuruan ng Panginoon, sabi nga, hindi dapat tayo kakitaan ng lalo kasi pag yung sanlibutan nagagalit, alam niyo sari-sari sinasabi niya. No? Nandyan yung lahat isusumbat sa iyo. No, yun yung iingatan natin. Katulad na nabanggit kanina. Sabi sa 30 naman, ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng buto. No, so ito yung makikita natin, isa dun sa tinataglay natin bilang mga Kristiyano, na yung ating puso, sabi nga dito, maging tiwasay. Kasi yung isang bagay na, paano ba magiging tiwasay yung ating puso? Pinakasimpleng dyan, kapag ka alam mo yung bagay na ginagawa mo. Katulad niyan, kasi katulad ni Apostol Pablo, sabi nga niya, nakikilala niya yung kanyang sinampalatayanan na makapag-iingat sa kanya. Kaya panatag yung puso niya. Kaya nga sa atin, pagka hindi buo yung ating pananampalataya o hindi natin naunawaan lubos kung ba't ba tayo tinawag ng Panginoon, o hindi nating nauunawaan yung karunungan, kaya nga di ba sabi, kunin daw natin yung unawa. Kasi pag may karunungan ka, wala kang unawa, baliwala siya kasi hindi mo magagawa siya. No, kaya nga sabi ng protector, di ba? Marami daw sa atin magagaling magbahagi, pero hindi nagagawa kung ano yung binabahagi nila. Hindi nauunawaan. Kasi hindi nila nagagawa. So, ganun ang kinakailangan sa atin. Kasi nga kung bakit hindi nauunawaan, kasi sabi dun sa aklat ng 1, kung di ako nagkakamali, hindi nyo mangyaring dinggin yung salita.
Kasi sabi dun sa Pedro, kung ito daw salita ng Panginoon, sinusundan natin, magliliwanag ito. Kaya pala ganun na nangyayari, nagiging madilim pa rin, walang bunga. Kasi bakit? Yung naririnig nating katotohanan, hindi pa rin tayo sumusunod. So yun yung nais ng Panginoon para taglay natin yung kapayapaan doon sa ating puso. Magandang gabi po muli po. Salamat sa ating tayo po idadako na sa ating mga haligi. Pangunahan tayo na. Magandang gabi sa Panginoon. Sa mga naka-online, magandang gabi. Halos na banggit na yung mga talata, no? Marami na tayong kaalamang nakuha, no? Kasi kaya nga, tungkol pa rin sa galit, no? Dito sa aklat ng Episo may binabanggit dito, no? Dito sa 4:26, sabi nito, kayo mga galit at huwag kayong magkasala, no? Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Huwag magkasala. Kasi pagkagalit ka na, kadalasan talaga pagka nagiging mangmang at nagkakaroon na kang ng pagkasala sa pagsalita pa lang, no? At higit sa paggawa mo ng hindi mabuting bagay. Kung masaktan mo to o mapatay mo to, ganun mangyayari pagkagalit na. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ibig sabihin, pag nagalit ka, lagpasan na, huwag mong ipagpabukas pa, no? Kailangan, yung galit mo, hanggang doon sa panahon yun lang, kung ano ka nagalit. Kinabukasan, wala na yun, wala nang pagtatanim, ganun. Kasi ang Panginoon, di ba, may galit din yan, eh. Banayad sa pagkagalit, no? Sabi dito sa, ano, yung taglay niyang sabi rin sa 86:15, ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaganang loob at katotohanan. Yun po yung taglay ng ating Panginoon. Dapat taglay din mo yung bagay. Yung kanyang galit, sandali lang, no? Kasi pagka nagalit ka ng nagkakasala ka na talaga nun, ng binabangit. Ang galit ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, sabi sa Santiago, di ba? 1:21. Maraming nabanggit na kanina, eh. Sabi rin sa 19, no? 19 ng Kawikaan, ang taong may malaking puot ay magtataglay ng parusa, sapagkat kung iyong iligtas, iyong mararapat na gawin uli. Kaya may mga ganong di ba, sa mga kapatid mo na merong ganon, talagang sinasawi na natin, inaaralan natin na yung pagkagalit, tanggalin yan. Kasi hindi nga nang mabuti yan, eh. Yung kawakasan niya, yung pagkakasala, parusa ng Panginoon ang tataglayin kung meron tayong galit, no? Maraming bagay, nabanggit na rin kanina, yung mga talata ko, no? Sabi sa 37, no, ng awit, maglikat ka, 8, maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot, huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Tunay po yun, kakagawa ng pagkakasala, pagka hindi mo inalis yung galit mo, no? Kailangan talaga, tama yung mga kapatid, yung pagpipigil. Yun ang susi dun. Purang Panginoon, magandang gabi. Salamat sa ating kapatid na Jose. Sunod natin ating kapatid na Miriam. Magandang gabi sa sambahayan ng Velasco family at sa lahat na naka-online, sa inyong lahat mga kapatid, magandang gabi. Napakaganda yung ating aralin sa gabi ito at alam ko na napakaraming tinamaan ito, yung aralin ito. Lalo na yung pag dumadating sa panambahan, hindi mo maipinta yung mukha dahil meron palang galit sa kanyang dosa, kanyang sambahayan. Mangyayari yan dito sa kapisanan.
siguro ngayon, pag nabulay niya ito, siguro ano yun, mawawala yung attitude na yun ng isang babae ka man o lalaki ka man. Na pag dumating ka rito sa panambahan, taglayin mo yung kapayapaan, taglayin mo yung kagandahan loob ng Panginoon. Sabi rito sa ating marami kasing nagbahagi na rin kanina. Sabi rito sa Kawikaan 15:18, kung sisimulan natin dito. Okay, basa mo nga kapatid. Ang magiging tao ay humihiya ng pagkatalo, ngunit siyang masupad sa galit ay kumakayapa ng kaaliman. At sabi naman dito sa 15, verse 1, sabi rito, Ang malubay na sagot ay nakapatawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. yan, madalas nangyayari ito sa mag-asawang taon. Kasi minsan ang sandata ng mga kababaihan, itong ating bibig. Sasalita na sa salita kahit wala na sa lugar, wala na sa ayos, magsasalita pa na magsasalita yan. Ngayon, kung wala kang pagpipigil, ikaw ang maapektuhan ito. Pero sa atin, na tayo ay mayroon na tayong salita ng Diyos, pag ganyan ang attitude ng asawa natin, tumahimik na tayo. Medyo bumaya na tayo. At yun na-obserbahan ko sa pagsasama naming mag-asawa, napakalaking bagay niyan. Karoon kami ng kapayapaan. Dati, minsan, maabot yung mga 1 araw, 2 araw, hindi kayo nag-uusap, magkasambahay kayo. Pero ngayon, hindi na nangyayari yung gano'n sa amin. Nagkakaroon na kami parehas ng pag-unawa sa isa't isa. Kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi rito sa 25:15 ng Kawikaan pa rin, sabi rito. Sabi po sa 15, sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang Pangulo at ang malubay na dila ay bumabasag ng buto. Yan. Kahit buto kayang basagin pagka malubay na yung salita mo. Minsan maririnig mo sa mga kapag yung galit na galit ka rin sa isang tao at nagsalita ng malumanay yung kinagagalitan mo, tumatagos sa buto. Talagang tumatagos yan sa buto natin. At sabi rito sa Santiago, ito binasa na rin kanina, Santiago 1:19-20. Sabi po sa 19, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. So katotohanan nito na yung galit ng tao, hindi talaga ito gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kahit subukan ninyo sa inyong mga sarili. Pag kayo galit, nawawala yung salita ng Diyos na itinanim sa atin, nawawala yan. Ang mag-aari sa inyo, galit, puot, masamang salita, yan ang lalabas. Kaya sabi ko nga sa misis ko, pagka puro cellphone na nababasa yung tungkol doon sa mga rally, sabi ko, tigilan mo na yan. Wala tayong mapupulot na maganda dyan. Kung magmumura sila, parang sagad sa buto yung pagmumura nila Napakabigat salitain yung kanilang sinasalita. Sabi rito sa atin, dito sa Ecclesiastes 7:9, ito binasa na rin kanina, sabi dyan, inuulit lang natin, kapatid. Sabi sa Ecclesiastes 7:9, maglikat ka ng pagkagalit. 7 ano po? 9. 7:9. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Sa 10. Huwag mong sabihin ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kaysa mga ito sapagkat hindi ka nag-uusisang may katalinuhan tungkol dito. Okay. Sabi naman dito sa Roma, ito yung payo naman sa atin. Sabi rito sa Roma, 14:18 ng Roma, sabi dito. 14:18 ng Roma. Mga last verse na lang ito at saka yung awit 37:8. Yan na. Okay na po. Wala na. Okay.
Tama na, okay na. Thank you na. Salamat sa ating kapatid Kinulang na tayo ng oras. Guillermo. Sunod natin ating kapatid na Dindo. Isang mabuting gabi. Purihin ng Diyos sa gabi ito. Sa ating mga kapatid na narito, kasama natin, ng mga kapatid nating Velasco. Kapatid na Edgar, good evening. Yeah. Ng gabi. So, sa ating pag-aaral, no, medyo kayo ba yung nagtataglay ng mga Kristiyano ba? Tayo ba? Hindi tayo nagagalit? Hindi na. Alam mo, iba eh. Iba kasi sa ating mga mahabang pag-aaral, ano, sama-sama kasi yung galit, maraming, kumbaga marami siyang sangkap eh. Andyan yung inis, no? Andyan yung kapanaghalian, sinabi, no? Pero sa atin, no, yung binabanggit ng Panginoon, yung puot, mamamatay tayo. Ang tingin sa'yo ng Panginoon, mamamatay tao ka na rin. Kaya yung galit na galit, eh, kapatid ng puot, kapatid ng paninibugho. Ibig sabihin, pag gano'n na, mamamatay na tao. Ang isang tao, mamamatay tao na sa Panginoon. Kaya tinuturuan tayo na maging magmakupad sa pagkagalit. Pero may binanggit pa ako, narinig kanina eh. Magmakupad sa salita. Di ba? Misa kapag yung marami ng salita, nakakainis yun. Di ba? Mga palatalo, nangyayari kasi yung galit. Tingnan mo yung cost ng galit. Nagsisimula yun sa pagtatalo. Kaya itigil na yung pagtatalo, sabi nga nun. Kaya sabi nga sa ating mga kapatid na Timoteo, huwag kang makipagtalo. Mahirap na kasi pagmumula ng galit yun. Ng mga ganung bagay. Pero may binanggit sa isang talata. Tingnan natin ito May hanapin ko. May binanggit na ganito no? Kapag galit ang isang tao, merong nagpapaano rito nagpapahinto ng galit. Ano yun? Sabi sa 21:40 ng Kawikaan, yung kaloob sabi gano'n, ang kaloob na lihim ay nagpapatahimik ng galit. Isang bagay na isa pala doon na nasusulat sa Kawikaan, nagpapatahimik pala sa isang tao yung kaloob. Minsan yung gano'n, kaloob. Ito sa bagay, sa karamihan kasi sa mga gobyerno yung nangyayari yun Galit na galit yung pag isang mayor, galit na galit. Bigyan mo. Tapos na. Sa atin kaya, meron kaya gano'n sa atin. Iba yung biyayang kaloob sa atin, no? Yung binibigay na kaloob, yung salita ng Diyos Yun ang nagpapakupad ng galit sa atin Natututo tayong umunawa dun sa tao. Kasi naturuan tayo ng salita ng Panginoon No, yung inis mo na wala pag nauna yung unawa mo sa tao. Kasi ang Diyos hindi kagad mahatol Bagamat nagagalit siya, tinitignan mo na yung katwiran mo bago ka hatulan, bago yung galit niya Kung talagang matigas ang ulo mo, andun yung galit ng Diyos. Pero, isa, dalawa, tatlo, ang dami. Itong pagpapahinood niya doon sa Israel, kaya nga banayad sa pagkagalit, makupad siya sa galit Kasi nakita niya yung puso ng tao. Bago siya umatol, nakita niya yun. Diyan mo na siya tumitingin Ngayon, paano ka magkakaroon ng tiwasay na puso kung may galit ka? Di ba? Paano? Kasi may galit ka. Alisin mo yung galit, titiwasay ito. Duroon yung kapayapaan. Pag may galit ka, walang kapayapaan Kaya tinuturo sa atin yung kapayapaan. Sa atin. Ano yun? Huwag ka magalit. Kung magalit ka, magmakupad. Kasi uunawa. Yung muna ang sisibol sa'yo, pag-unawa din sa tao, hindi ka hatol Kasi yung galit, kapatid din ng hatol umatol ka sa tao Hayaan mo, kasi lalo sa ating magkakapatid, hayaan mo may Panginoon tayo, may Diyos tayo, lalo na may nagbabantay sa atin, hayaan mo na,
paraanin mo na yung kami kayo. Pag may pagsalangsang, paraanin mo na. Kasi pag puputok to sa puso mo kung andun yung galit, puputok siya. Marami kang masasalita sa tao. Hindi mo na mababawi yun May kirot na sa puso ng isang tao na pagsabihan yun. Kahit na, sige, bati na. Okay na po, okay na kapatid, okay. Pero may dala-dala pala siya. Aalisin din natin yun kasi hindi sa atin tinuro sa atin yun Laging payapa. Hindi magulo. Kasi nga, ang Diyos hindi magulo. Ayaw ng magulo. Laging payapa, lalo na sa isang tahanan, sa isang iglesia. Magandang gabi, puri ng Panginoon po. Salamat. So, sunod natin kapatid na Herman. Gandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Buong sambayan ni kapatid na Ben, kapatid Domi. At sa online at sa bawat kapatid. Na sa ating mga talakayan, sabi rito, may makikita kasi tayo ditong bagay, sabi rito, siyang makupad sa pagkagalit, ang katangian niya daw po may dakilang pag-uunawa. Ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Na dalawang bagay makikita natin sa dalawang uri ng pagkagalit. Kung pag-aaralan natin yung salitang pagkagalit, na yung katangian natin, huwag na tayong lumabas, yung katangian ng bawat isa sa atin, ang nakakaalam niya, yung mismong sambahayan natin. Tama? Unang-una yan. Unang-una sa mag-asawa. Ayan, merong madaling magalit, meron din nagagalit na nagsasalubong ng kilay. Di ba? Meron din naman nagagalit na nanggagalaiti yung mga ngipin. Sa Bicolano, pag nagalit, nauubos yung gamit. Kababalibag. Katangian daw yun ng mga Bicolana. Ewan ko lang kung totoo sabi lang yon. Ngayon, yung pag pinag-usapan yun natin yung galit, may mga bagay na kadahilanan yan. No? Pero dapat makita ng isang mananampalataya kung yung kadahilanan na pagkagalit mo ay matuwid sa mata ng Panginoon. Ano ba yung isa nating makikitang nagalit pero hindi matuwid? 'Di ba? Yung halimbawa natin si Jonas. 'Di ba? Nagpasibol ang Panginoon ng puno ng kikayon. Tapos, di natuwa si Jonas kasi nagkaroon siya ng lilim may uod na dumating. Sinira yung kikayon. Nag-alab yung galit ngayon ni Jonas sa Diyos. Sabi ng Panginoon, si chapter 4 yun bakit ka nagagalit? No? Dahil lang sa puno ng kikayon, nagagalit ka. Samantalang sa 1,000 tao na lilipulin sa Ninive, hindi mo inaalala, no? Ayun yung mga halimbawa na Tapos isa pa, sabi rito. Ito yung sa pagkagalit. Isa sa mga katangian ng pagkagalit. Ito ang pag-aaral Hindi ko nakakalimutan dito yung isa na lang, sabi rito. Yung sa chapter 16 ng Job, sabi rito, niluray niya ako sa kaniyang kapuotan at inusig ako. Pinangangalitan niya ako ng kaniyang mga ngipin. Pinangdidilatan ako ng mga mata ng aking mga kaaway. Pag ang tao, pag nagalit, ganun No? Yung nandidilat ng mga mata, minsan hindi nga lang mata Hindi lang ngipin, may duro pang kasama. No? Tapos hanggang sa nakakapagsalita ng hindi maganda. Kaya nga sinasabi natin, okay lang magalit ang isang mananampalataya. Basta nasa katuwiran, gaya ng Diyos, pag nagalit, nasa katuwiran. No? Pero yung galit natin, pagka hindi nasa katuwiran, meron din taong nagagalit na mga kapatid, hindi na lang kumikibo. No? Magandang gabi, mga kapatid po rin ng Panginoon. Ay, hindi, nakatayo. Salamat sa Panginoon at magandang gabi sa mga kapatiran, mga Velasco family at sa lahat ng naka-online sa gabing ito. Maganda po yung ating talakayan ngayon sapagkat alam ko marami tinatamaan Pero alam niyo sa katagal ng ating pag-aaral, malaki na yung adjustment na nagagawa natin. Di ba? Alam nga naman yung galit mo nung araw nung nakakilala ka sa Panginoon, taglay pa rin yung ganun ng galit. Walang pagbabago. Di ba?
Kaya ibig sabihin, yung galit natin ngayon, malaki na yung pagbabago. Kagaya na sinasabi sa pag-aaral natin, kung nagagalit man tayo, mayroong dahilan para magalit. Di ba? Kagaya ang Panginoon nang magalit kay Moises, di ba? Hindi siya nakapasok doon sa lupa pangako. Dahil may ginawa si Moises, na hindi niya pagpapakilala sa Panginoon doon sa Israel, yung kanyang kaluwalhatian. Nagalit. At marami pa sa banal na kasulatan na sinasaysay kung paano nagalit ang Panginoon. At alam natin, ang galit ng Panginoon, kapag nagalit yan, walang pwedeng tumayo sa galit ng Panginoon. Kapag tagang galit na galit. Pero sinasabi kanina sa pag-aaral natin, banayad nga sa pagkagalit. Kaya nagsasalita siya, ako'y Diyos, hindi tao. Napaparoon na may galit. Sabi sa Isaiah 57 eh. Kaya yun yung taglay ng Diyos na katangian na. Kaya naalala ko yung sabi kanina na si Jonas nagalit, sinabi ni Kapatid na Herman kanina, na pumasok sa isip ko tuloy. Na tama pala yung sinasabi dito sa Kawikaan, dito sa chapter 19. Isulat niya yan, sabi dito. Kasi sabi kanina na sa mga mga, yung galit, di ba? Dito sa 19.3, ang kamangamanga ng tao ay sumisira ng kanyang lakad. At ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Kaya kita mo nangyari kay Jonas, di ba? Nung nasinira iti kayo, nagalit siya. Eh, hindi niya alam, sa pagkakataong yun, naging mangmang na siya sa kalagayan ganon. Kaya tayo rin, pwede maging mangmang kapag dumating na yung galit. Kaya nga, itinuturoan tayo ng Panginoon ng galit eh. Yung galit na makupad, yun ang kailangan sa atin. Ngayon, ano pa yung isang bagay na para yung galit mo, ito ay makontrol mo. Sabi kanina, pag-ibig, di ba? Tama yun. Ano pa? Meron pa, sabi rito sa 19, sabi rito, sa 11, ang bait ng tao ay nagpapakupad ng galit. Kaya nga, tinuturoan tayo ng Diyos na maging mabait. Kaya nga naalala yung aralin natin, magsitulad kayo sa Diyos. Kaya ang katangian ng Diyos, walang katulad sa kabaitan. Diba? Mabait siya eh. Kaya yun yung bagay na gusto ng Diyos na magaya natin sa Kanya, yung kabaitan. Kasi pag yung nasa atin yung bait, yung galit, makupad ka sa galit, hindi ka agad nagagalit agad. Yan ang sinasabi dyan. Kaya nga yung taong merong yung magbag na diwa, yun daw yung taong yung sinabi gano'n eh, ito rin yung taong hindi gaanang magalitin eh. Yung malamig na diwa, sino may taglay kaya nun? Pag malamig na yung diwa mo, hindi ka magagalitin eh. Hindi mo magagalitin. Ano pa? May sinasabi sa 29 na ganito. Sa 22. Ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Yun ang isang bagay na dapat natin iwasan. Kasi yung palang mainiting tao, ito pala yung nananagana sa paggawa ng pagsalangsang. Kaya sa isang Kristiyano, kapag sinabing Kristiyano, magagalit tayo. Hindi naman pwedeng hindi ka magalit eh. Meron talagang bagay na meron naman. Kaya lang yung galit mo, may dahilan. Hindi yung magagalit ka ng walang dahilan. Kaya nga naalala ko yung sabi niya, ba't na Herman kanina, yung signs ng mga tao na nagagalit, minsan yung nangingin-ipin, di ba? Minsan naman kukuyo mo yung pangamay, gusto mo na manuntok. Kaya yung minsan, imbis na makapagsalita, imbis na makapanakit, ang ginagawa niya, sa ibang bagay niya itinutuon. Sa gamit. Di ba? Sabi mo gano'n, minsan sinusuntok yung pader. Dahil sobrang galit. No? Siguro, yung mga bagay na gano'n, nakakita tayo ng mga ganong galit eh. Kasi yung galit talaga hindi mo talaga may iwasan na hindi ka magalit kung minsan talaga. Meron talagang bagay na nakagalit. Kaya lang, tinuturo lang tayo bilang isang naturuan sa Panginoon, yung galit talaga, hindi na dapat natin talaga dapat inaano yan. Yung pag nagalit ka, tapos na yung itong oras na to, o araw na, tapos na, wag mo nang pahabain pa yung galit mo. Kasi pag yung galit na, nang uuwi sa puot, at pag nauwi na sa puot yan, delikado na. Nagiging mamamatay tao na tayo niyan. Magandang gabi po, salamat sa Panginoon. Tayo po idadako na sa ating kapatid na Oilan. Thank you. Thank you po sa bawat isa po rin ng Panginoon na makikinig. Sa mga kapatid na
narito ngayon, magandang gabi sa inyo at kapayapaan ng sumainyo mga kapatid na Velasco sa daong ito. At naway igawad ng Panginoon ang laging gabay sa tahanang ito at sa bawat isa. Pagpalain kayo ng Panginoon kasi yun yung bagay na nais ng Panginoon. Ang tumatanggap sa mga lingkod ng Panginoon ay hindi pwedeng kalimutan ng Panginoon. Na? Yung bagay na ito. Ngayon sa mga pagpapayag sa ating pong mga pag-aaral, ano nyo ba mga kapatid, bawat pag-aaral natin sa mga gawain, aral ukol sa Biblia, na ating pinag-aaralan, lahat ng ito mga kapatid, yung paksa, yung tema, no, yung ating mga pinag-aaralan, lahat yan ay mahalaga. Pero lahat ng yan, ang layunin niyan, ay para tayo ay may hatid na maging karapat-dapat sa Diyos. Yun ang totoo nun. Yung tema, yung bawat paksa ng ating pag-aaral, layunin yan, ihatid tayo sa Diyos upang tayo maging karapat-dapat. Kaya sa bawat pag-aaral, napaka-importante na laging may nailalaan sa puso ng bawat isa. Hindi po pwede sa bawat pag-aaral, wala kang natandaan o nailagay sa puso. Kasi yun nga yung magtuturo sa'yo para maging karapat-dapat ka sa Diyos. Kaya kapag sa pag-aaral, meron kang hindi nailagay dyan, kulang na yung pagiging dapat mo sa Diyos. Magkukulang yun. Kasi kung papansinin nyo, dun sa pag-aaral natin ng mga nagdaang araw, marami. Sabi ko nga nun, yung pagkakilala sa Diyos, yung kahalagahan ng pagkakilala sa Diyos. No, napabanggit natin yun ng mabilisan, ng madalian. Pero yung kahulugan ng pagkakilala no, napakalalim. Diba? Yun yung sinasabi natin, napakalalim. No? Kasi nga sabi ni, sa dakilang pagkakilala ko sa Panginoon, para maabot ko yung dakilang pagkakilala niya, inari kong sukal ang lahat ng bagay. Ibig sabihin yung mga bagay, ginawa niyong basura para sa kanya. Mata mo niya lang yung dakilang pagkakilala. Ganun kalalim yun. No? Hindi yun yung ganun kasimpleng sabihin. Ibig sabihin, ganun siya. Talagang meron kang gagawin para maabot mo yun. Yung mga ganong pagkakilala. Tapos yung pag-aaral natin na pag-ahasik. No? Dapat nakikita natin doon sa pag-ahasik, merong hindi nagtagumpay. Doon sa nahasikan. Kasi yung hinahasik, no, yun yung ebanghelyong inilatag ng Diyos sa mundo. No, alin yun? Yung salita ng Diyos. Bakit itinulad sa binhi? Yung salita ng Diyos. O, bakit dun sa tinulad? Kasi, ang sabi sa aklat ng Hebreo, ito'y mabisa. Ibig sabihin, makapangyarihan. Ito ay banal. Kaya dun tinulad. May power yon. Ibig sabihin ng power ng salita ng Diyos, mabisa yun. Kayang-kaya nun, baguhin yung tao. Kaya yun yung itinatanim. Lamang sa pagtatanim na yon, mapapansin nyo, meron doon nagtanim din. Nagasik din. Ibig sabihin, nagasik din. Meron din eh. Dapat makita natin yun. Ano yung nagasik na yon? Diba? Panira yun. Yung nagasik na yun. Di nagsama kayong dalawa. Diba? Di nagsama kayong dalawa nun. Diba? Bakit? May pahintulot eh. Hayaan yung kapwa tumubo. Bakit? Kasi masusubok yung mabuting trigo kung mabuti ka nga. Bakit? Kasi nandun din yung mapanirang damo. Bakit pinahintulutan yun? Doon makikita yung mabuting trigo kung magtatapat ka sa Panginoon. Kasi bakit? Yung anong yun, yung mapanirang damo yun, hihikayatin ka no para maging sira ka rin. Kaya nga kayong magkasama eh. Ngayon, malakas yung loob nung nagsalita, yung naggasik, hayaan mo silang kapwa. Bakit? Masusukat kasi yan pagdating ng panahon kung sino talaga yung magiging mabuting trigo. Kung sino yung iiral doon na totoo na sumasampalataya, na totoo na hasikan ng mabuting binhi. Yun yung ibig sabihin nun. O, di ba? Eh, magkasama sila. Kaya ang nangyari,
Yung magkasama sila, meron na haksi sa dawagan. Bakit nasik sa dawagan? Bakit nagkaganon? Kasi meron ng udyok eh. Di ba? May udyok na na damo eh. Nasik din eh. Anong sasabihin dun sa mabuting trigo? Nagtsatsaga ka dyan, naghihirap ka naman. Di ba? Nagtsatsaga ka niyan eh. Kahit pamasahe, pangungutang mo. Di ba? Ano ngayon magiging kaisipan mo? Oo nga di ba? Di pinakinggan mo yun, nakasik ka ngayon sa dawagan. Di ba? Kaya sila magkasama. Ayun ang ibig sabihin. Ang paiira din doon, kung hanggang saan yung katapatan mo sa Diyos, hanggang sa paglago nun. Kaya doon masusukat, makikilala mo siya sa pamamagitan ng bunga. Ibig sabihin, umabot ka sa hangganan para maging karapat-dapat ka sa kaharian ng Diyos. Yun yung pinakahangganan. So ngayon, ganun yung labanan. Diba? Ganun yung laban. Halo-halo tayo eh. Kaya nga, ang sabi sa pag-aaral, ang tiwasay sa puso, buhay ng katawan. Totoo yun. Yung tiwasay ng puso, buhay talaga yun. Kung hindi tiwasay yung puso mo, at di mo naunawa yung kalooban ng Diyos, di ba? Sa pangyayaring nagaganap sa mundong ito, mababalisa ka rin. Di ba? Sasama ka rin sa galit ng mga tao. Sasama ka rin dyan. Sasama ka rin na kakampi kung kanino. Sasama ka rin dyan. Ganun yung mangyayari. Bakit ganun yung mangyayari? Kasi yung unawang sinasabi natin minsan sa bibig lang eh. No? Hindi talaga doon sa sinasabing unawa na ukol sa Diyos talaga eh. Pero sa atin, salamat sa Diyos eh. Di ba? Na yung ibig sabihin yung unawang ibinibigay sa atin ng Panginoon, natututunan natin ang tama. Sana yun yung naipapakita rin natin. Kasi ang tatay ninyo, sabi rito, kung tiwasay ang iyong puso, sino ang maghihiwalay sa inyo sa pag-ibig ni Kristo? Kapighatian? Kung tiwasay yung puso mo, kahit nandun ka sa kapighatian, na kay Kristo ka pa rin. Yun ang ibig sabihin nun. Sino rito? Kapag sa pag-ibig ni Kristo, hihiwalay ba sa iyong kahapisan? Pag nahapis ka na, hihiwalay ka ba ron? Di ba ganun yung nangyari sa nasik na binhi, mga kapatid? Di ba? Sa pagsusumakit, di ba? Sa mga bagay na ukol sa libutan, natuyo. Nasik sa batuan. Ganyan yung nangyari. Kasi nga, nahapis eh. Tapos, pag-uusig. Sino ba yung nakakaranas doon? Si kapatid na Shane? Di ba? While lumalaban. Kasi pwede ka nang mag-aalit eh. Wala kang ginagawa eh. Pagsusuntokin mo yun, di ba? Pero ganun na nangyayari eh. Pero sabi nito eh, sa pag-ibig ni Kristo, kahit na pag-uusig eh. Kasi, mauunawa mo eh. Kasi sabi sa aklat ng Galacia, ganito yung pagkakasabi. Kasi dapat, lagi lang tayo lalagay dun sa kung ano yung ating natututunan at kung ano yung ating, ibig sabihin eh, nababasa. Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, mabubuhay ka, naukol doon sa bagay na natututunan natin, ayon doon sa Ebanghelyo, ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag humihiwalay ka na doon, malalaman mo eh. Sabi rito, sa 4:29, dadapat, Galacia 4:29, kung paanong yaong ipinanganak ayon sa laman, ay ipinag-uusig ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Mali ba yung salitang yon? Di ba tama? Di ba tama kapatid na David San Diego? Di ba tama? Magtataka ka ba kung sasapitin mo ito? Di ba hindi? Hindi ka magtataka. Bakit? Sinabi yun eh. Naniniwala ka ba sa banal na kasulatan? Naniniwala po. Kaya nga tayo sumusunod eh. Kaya nangyari sa ito, ay paniwalaan mo. Yun ang sabi. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung paano pinag-uusig, ganyan din kayo. Sapagkat hindi kayo taga sanlibutan,
Kaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Ang linaw ng salita, di ba mga kapatid? O, kung ganon, alam natin, magiging sitwasyon ng buhay natin dito sa sanlibutan. Kaya salamat na lang sa Panginoon, mga kapatid. No? Salamat pa rin. Dahil nga yung pag-uusig pa yan, hindi pa humahantong na pinuputulan tayo ng ulo eh. Di ba kapatid? Yung mga pag-uusig na ginawa sa ating mga apostol, nagpas yung ulo ni Santiago. Si Apostol Pablo, makailang hinataw ng 2 por 2. Di ba? Sabi pa nga niya kulang pang isa. Siguro, yung sa kasulatan kasi, kailangan kumpleto yun eh. Kaya yung patawin siya, sandali, kulang pa ng isa para maging kumpleto. O, di ba? Tanggap nila yun. Pagkalala yun, sinasabi natin sa dakilang pagkakilala, matanggap mo yun. Pwede ka namang umiyak, hindi naman karuwagan ng umiyak eh. Hindi karuwagan yun. Ibig sabihin, yun ay pagtanggap. Pagtanggap ng ating kalagayan, mga kapatid. Kaya pasalamat natin sa Diyos na ganito pa lang ang ating sinasapit. Sapagkat yung kalagayan ng ating mga unang naglingkod sa Panginoon ay higit na talaga naman. Kaya nga sila nagsitakas, nagsipangalat eh. Dahil sa pag-uusig na yan. No? Sa pagpapakita ng sila ay nasa Panginoon, si Esteban ay binato hanggang sa mamatay. Pero bago nangyari yun, ipinakita kay Esteban yung kaluwalhatian na ukol sa langit. Ganon din sa atin. Habang tayo pinag-uusik sa libutang ito, dahil doon sa bagay na tayo ay gumagawa na gusto ng Panginoon, no? Patuloy naman tayong dinadagdagan ng kaluwalhatian para sa kaharian ng langit. Di ba? Ganon po yun. Ganon po yung ating pinag-aaralan. Inano ko na yung pagbabasa natin kanina. Kaya nga sabi doon sa pinakahuli, kahit ang kamatayan man. Kaya nga doon na sa pinakadulo eh. Kahit ang kamatayan man ay hindi. Kapag tiwasay ang puso mo, kahit ang kamatayan man, magiging tiwasay ka. Ganyan ang mga Kristiyano. Ganyan sila. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo maging panatag kayo sa pagkakatawag at pagkakahirang sa inyo. Laging tatandaan yung mga salita na sinasabi magpapatibay sa atin. Na sinasabi para maging inspirasyon. Si Apostol Pedro, bagamat sinabihan ng Panginoon na siya ay mamamatay na, yung kalagayan na siya ay papatayin, nagano pa siya nagsalita pa siya, no? Na sinabi niyang ganito, sa 1 na 2 Pedro, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sabing ganoon, mas lalo kayong magsikap na maging panatag ka sa pagkahirang at pagkatawag sa inyo. Tayo ba'y tinawag ng Diyos? Amen. Tayo ba'y hinirang ng Diyos? Amen. Ang sabi rito, mga kapatid, pagsikapan ninyo maging panatag kayo. Panatag ka lang. Kasi tinawag ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, maging panatag ka dun. Ano man yung nangyayaring dumarting sa'yo, panatag ka ron kasi tinawag ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos. Kapag ganun yung naging katangian, ang sabi rito, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Hindi nyo katitisuran yung mga pag-uusig na yan. Hindi nyo katitisuran yung kahirapan na yan. Hindi nyo katitisuran. Alin? Yung kapighatian na yan. Lahat ng tinitiis mo, hindi mo katitisuran. Bakit? Panatag ka dahil tinawag ka at hinirang ka ng Diyos. Ganun po gumagamit yung kasulatan kapag nauunawaan natin yung takbo yung sinasabi ng Panginoon. No, kapatid. Ganyan po tayo nag-aaral. Kaya nga sabi ko nga, no, lahat ng yan, tutulak ka sa ating mga pag-aaral para ikaw ay maging karapat-dapat sa Diyos. Tungkol sa galit, no, ang galit, ang Diyos man nagagalit. Di ba, kapatid? Si Kristo nga nagalit eh. Diba, nagalit din si Kristo. Basahin natin yung talata sa aklat ng Marcos. Ngayon, tingnan naman natin kung ano yung dahilan bakit siya nagalit. Sa 3:5 ng Marcos, ganito po ang pagkakasabi. 3:5. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot na may galit, sapagkat ikinalulungkot niya ang katigasan
ng kanilang puso. Ganyan. Yung galit niya, ang sabi niya rito, lumingap sa kanila sa palibot na may galit. Bakit? Sapagkat kinalulungkot niya ang katigasan ng kanilang puso. Nalulungkot siya. Nagagalit siya, pero yung kalungkutan niya nandoon. Bakit? Kasi nakita niya na sa kabila ng mga kanyang ginagawa, hindi pa rin sumasampalataya sa kanya, hindi pa rin naniniwala, kinalulungkot niya yung katigasan ng puso. Ganun talaga. Nagalit siya dahil matigas ang puso. Kaya nga ang sabi niya, sinong tatayo sa aking galit? Sabi ng Diyos. Makakatayo ba pagkagalit na ng Diyos? Ang galit pa lang ng Diyos, pinakikilala pa lang dito sa atin, yung mga lingdol, galit ng Diyos yan . Ha? Yung mga bagyo yan, galit ng Diyos yan . Yung galit ng Diyos, naman lumilipas pa yan. Di ba? Bakit? Basa tayo sa 30, 4-5 ng awit. Ganito yung pagkakasabi. Sa 35 ng awit, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Kita mo? Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay matagal sa magdamag. Ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Di ba? Sabi niya gano'n. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Nagpaparamdam lang siya, no, sa mga bagay na yan para makilala ng mga tao, may Diyos nga. Sandali lamang. Pero kapag dumating na roon, sa sinasabi niyang, sinong tatayo sa aking galit? Kapag dumating na yung panahon na yun, yung kaarawan ng Panginoon, yan, dyan. Diyan na makikita yung talagang sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganyan po, yung sinasabi ng banal na kasulatan na minsan kaya nga tayo tinuturuan . Kayo yung mga galit, tapos, huwag lumubog ang araw. Ibig sabihin, saglit lang din. Kasi sabi ng Panginoon, magsitulad kayo sa akin. Hindi yung tutulad mo sa anumang bagay. Ang sabi roon, yung katuwiran. At isa roon sa katuwiran o katangian, pag nagagalit ang Diyos, no, sandali lamang. Kasi ang galit niya araw-araw . Kaya sandali lang. Biro mo araw-araw, ang daming mamatay noon. Galit niya araw-araw, kaya sandali lang . Napapawi ka agad ng Diyos kasi Diyos nga sa ng pag-ibig . Kaya napapawi sa titignan mo naman sitwasyon ng tao ngayon. Kung di ka ba kayo nga tayo nga galit na di ba? Sa mga pag-uugali ng tao sa panahon ngayon yung Diyos pa na may malinis na puso. Tayo ngang nagagalit, marumi rin tayo . Kung tutuusin galit na galit tayo Pero yung galit natin, minsan, pag ibinalik sa'yo pwede rin magalit yung kapwa mo sa'yo Di ba? Kaya nga ang tanong sino sa inyo, sabi sa aklat ng Kawikaan, ang magsasabing siya'y may dalisay at malinis na puso? Sagot! Tanong kasi yun Tanong ng bayan na kasulatan yun Minsan, nung nakita ko sabi ko, matindi to Hindi ko masagot Kasi sabi niya, sino sa inyo kasi kapag ka magsasalita ka, sigurado, hindi man nagsalita ka magnanakaw ka. Magsalita kang ganon. Totoo yung sinasabi mo. Ikaw, hindi ka naman magnanakaw. Pero meron kang gawang iba. Di balik rin, di ba? Ibig sabihin, pares masama pa rin. Hindi ka nga nagnakaw. Di ba, sabing gano'n, meron ka namang ibang kalokohang ginagawa, ay tapos ka rin. Gano'n. Di ba? Ibig sabihin, nagkakapalitan lang kayo. Pero hindi. Kaya nga, ang banal na kasulatan, sabi ko nga, ihahatid ka. Kaya tinuturuan ka. Para tinuturuan tayo, para maabot natin yung gusto ng Panginoon. Para sa atin. Ano mo, gusto kong ibig sabihin tayo magsalita sa Panginoon. Salamat sa Diyos, nakatayo tayo. 2 araw ako hindi nakatayo. Yung buto ko hindi siya parang mahina, hindi siya para ako nalumpong 2 araw. Grabe. Pero sabi ko naman, sigurado Miyerkules makakatayo ako. Okay, tayo nakatayo ako. Ganun lang yun
Sige, kapatid. Salamat sa ating kapatid Ibig na oras. Koilan. Tayo po'y dadako sa tatanungan. Tao. Kung di mo na matiis talaga, pwede yun. Hindi masama yun. Kasi ayaw mo nga gumanti ng masama eh. Kaya daanin mo sa batas. Pwede yun kasi tinuturuan naman tayong pasakop kayo sa batas ng tao. Kasi nga, sabi sa Biblia naman, dito sa 29:11, hinihinga ng mangmang ang buong galit niya. Makikita mo yun eh. Yung mangmang, hinihinga niya ang buong galit niya. Pero sabi rito, ngunit ang pantas, nagpipigil at tumitiwasay. No? Kapag nakakaunawa ka talaga sa Panginoon, ay magpipigil ka, tamutiwasay. Sa inyo naman, malalaman nyo eh. Pag hindi ba kayo, kapag hinahayaan nyo lang ba, at umaalis kayo doon eh, ano ba nangyayari? Diba? Tiwasay naman eh, patulan mo. Diba? Hindi. Diba? Hindi na't magugulo na yun. Pero kung talagang hindi nyo matiis, katulad na nga sinabi ko, pag-uusigin talaga yung mga anak ng Diyos eh. Asusulat naman yun. Pwede yung sinabi mo na ipabarangay. Kasi nga, batas yun. Kapatid David, pwede yun pag hindi na kaya. Kasi nasusulat naman yun. Sige kapatid. Your turn. Sino pa po nais magtanong, mga kapatid? Hindi kompleto. Sa totoo lang, hindi kompleto yung araw ko ngayon. Oo. Hindi ko nakita yung kaibigan ko sa labas. Biro lang po. Wala na po magkana. Kapantig nga yun, kapatid. Alam mo naman yung mga tao sa sanlibutan ito eh. Ayaw nilang makakarinig ng ganyan. Ayaw nila yan. Kahit tayo, ayaw rin natin yun eh. Mas talo na yung mga taga-sanlibutan. Talagang magagalit yun. Pero totoo nang bobo naman talaga, di ba? Pero kung ganun man, talagang hindi. Lagi nyo nilang tatandaan, huwag kayong gaganti ng masama sa masama. Yun na lang ang lagi nyo tatandaan. Kasi iba kayo sa paglakad ng sanlibutan. Iba ang inyong pag-uugali ukol sa sanlibutan. Kasi tinuturuan ka ng pag-uugaling tama. No? Bagamat tama ka. Pero kung ito'y magkikita mo, kung inabangan ka nun, inabangan ka pa, di ba? Ganun na mangyayari. Sinabihan mo ba naman bobo? Ganyan talaga mangyayari, kapatid. Mag-ingat bawat isa sa mga ganyan. Mas lalo nga yung mga nagdadrive. Mag-ingat kayo sa ganyan. Kasi yung galit, may galit na madali. Yung mabilis. Gaya ng pag-ano ng gripo. Yung, di ba sarado yung gripo, pagbukas mo, bugso. May ganyang galit, sabi sa Biblia. Yun yung mga tao na kapag nagalit, babariling ka agad. Yan yun. Kaya maigi na maging mahinahan kayo dyan, mas lalo sa kalsada. Marami na nangyari dyan. Maging mahinahan kayo dyan. Mas lalo pagka-Kristiyano kayo. Kasi pipigilan ka na nun. May salita ka na ng Diyos, pigilan mo na lang. Hayaan mo na agrabyado ng konti. Siguro, tama, may oras pa ba tayo? May isang minuto. Salamat sa pamilya ng ating kapatid na Velasco sa gabing ito. Hindi ako tuloy nakatalakay masyado, no? Kasi alam nyo naman yan, ukol sa galit. May isang minuto pa ba yan? Ang sa atin lang, mga kapatid, tandaan nyo, ang takbo ng sanlibutan ito, sa huling panahon, ang tao ay magiging maibigin sa sarili. Tandaan nyo yan. No? Ang tao ay magiging maibigin sa lapi, kaya nangyayari ngayon yan, walang pakialam sa iba. Alam nyo na yan. No? So, sa mga nangyayaring niya, alam nyo na, naturo na yan. Kaya, dahil sa alam nyo na yan, hindi na tayo tatakbong tulad yan. Kasi alam mo, mangyayari yan eh. Purihin ng Panginoon. Kaya, sa ganyan, ang buhay natin, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Hindi kung ano ang sinasabi yung nasa paligid natin. Yung nasa paligid natin, yan yung mga panirang damo. Yung nasa paligid na yan na mag-uudyok sa'yo na para maging marumi ang puso mo. Mabuting trigo ka, kaya dapat mabuti rin ang lumalabas sa bibig mo at ang lumalabas sa iyong pagkatao. O yun ang Diyos. Magandang